Magandang araw mga ka-BTV. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan ngayong araw na to, ay hingi po ako ulit sa inyo ng kunting lambing. Isang like, isang subscribe lang po ay okay na po tayo dyan mga ka-BTV. Pag-usapan po natin mga ka-BTV, yung baha pong nangyari nung nakaraang araw na kung saan nga po busy po ang ating gobyerno at ang ating Senado at ating Kongreso sa impeachment trial ni VP Inday Sara Duterte. Samantala po ang ating mga kababayan na nasa Mindanao ay sinasalanta po ng baha na kung saan nga po ay bubong na lang po ang mga nakita na isang sitwasyon noong gabing sinasalanta po sila ng baha. Kung makikita nyo po mga ka-BTV, ang gobyerno po natin ay busy sa pagtanggal kay Inday VP Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment trial na yan, samantala po ang ating mga kababayan na nasa Mindanao ay nakikipaglaban po sa ragasa ng tubig, baha sa kanilang pamayanan. Panoorin po natin tong eksena na kung saan nga po ay gabi ay lumilikas ang isang pamilya at papunta sa kanilang bubong dahil halos lagpas dibdib na po ang tubig sa kanilang bahay. Panoorin po natin to mga ka-BTV. Ayun na. Pumasok na sa loob ng bahay nila. Sinira yung pintuan eh. Grabe oh. Putik. Baha na putik to. Kulay brown yung tubig mga ka-BTV. Malakas na madami. Yan o, halos dibdib na. Wala, saka pa! Oh! Oh! Saka sa taas! Oh. Akyat daw sa taas, sabi ng anak. Madali na! Saka! Saka to! Saka na daw, akyat na daw, akyat. Saka mama! Ay! Masaka na mama! Masaka na. Mas akyat na daw, sabi ng anak. Grabe po mga ka-BTV. Lumas-lumas po. Saka na! Ayan po, putik oh. Saka na ba? Putik oh. Papunta po sa bubong to mga ka-BTV. Samantalang ang gobyerno natin ay busy sa pagtanggal kay Inday VP Sara Duterte. At may senador tayong nagsabi na mag-move on na tayo sa flood control. Ito, sana makita niya to. Ganito ba ang gusto niyang mangyari sa sambayan ng Pilipino? Sasabihin niya pa mag-move on na sa flood control mga ka-BTV? Na yung mga kababayan natin nakikipaglaban sa ragasa ng tubig nang dahil sa flood control, mga ninakaw nilang pera. Ayun nga po mga ka-BTV, napanood nyo na po yung eksena na yon na kung saan yung isang pamilya ay pinasok ang kanilang bahay ng rumaragasang tubig na may kasamang putik. Dahil makikita nyo naman po sa video mga ka-BTV ay brown ito. At halata pong putik po, may kasamang putik yung tubig na yon mga ka-BTV. Bisaya po yung salita doon sa video mga ka-BTV. At sabi nga po nung anak na
umakyat ka naman sa bubong. Umakyat po sila sa bubong, mga ka-BTV. Dahil, kung makikita nyo po, halos dibdib na ang tubig na rumaragasa sa kanilang pamayanan. Ngunit mayroon po tayong isang senador na nagsabi na move on na daw po tayo sa flood control. Itong si Erwin Tulfo, kung mapapanood mo man to, yan ba ang sasabihin mong move on na sa flood control at huwag nang imbestigahan kung sino ang mga sangkot sa nakawan ng pera ng sambayanang Pilipino sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Nakita mo naman yung video na yun. Rumaragasa ang tubig. Tapos sasabihin mo lang, move on na tayo sa flood control, na hanggang ngayon wala pang naipapakulong kung sino ang mastermind dyan. At ang pinakulong ninyo, Jinggoy Estrada, na wala namang tinanggap na insersyon, at itong si Senador Marcolita, na samantalang itong si Saldico at si Romualdez ay pakuya-kuyakoy sa kanilang mga tahanan, na kung saan sila ang itinuturo na mastermind sa flood control scam. Tapos sasabihin mo, Erwin Tulfo, na move on na tayo sa flood control. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng isang pamilya na yon, kung pamilya mo at ikaw ang nakakaranas ng ganun, sasabihin namin, move on na tayo sa flood control. Anong mararamdaman mo, Erwin Tulfo? Masarap pakinggan sa inyong mga buaya na sabihin nyo, move on na tayo sa flood control, na di umano'y sabi na nakatanggap ka ng 8 malita na galing sa flood control scam. Sasabihin mo, move on na tayo. Para ano? Para hindi malaman ang katotohanan ng sambayanang Pilipino? Para ano? Lalo niyong pahirapan ang sambayanang Pilipino? Nakita mo yon, Erwin Tulfo, sitwasyon na yon? Ilagay mo ang sarili mo sa sitwasyon na yon. Baliktarin natin ang panahon. Ikaw ang nasa sitwasyon na ganon. Anong mararamdaman mo? Tapos, sasabihin namin sa iyo, kalimutan na natin at magbubuo na tayo sa flood control na ipinagmalaki ng iyong amo na si BBM na may 500 plus flood control na ipinagawa. Ngunit nung malapit na siyang mabuking, malapit na kayong mabuking, ay kusa niya itong sinabi na mga ghost project lang at haka-haka para iligtas ang kanyang sarili. At ang ipinapakulong nyo, yung mga kalaban nyo sa politika, unang-una na, inilaglag nyo mismo si Senador Bong Revilla. Dahil ang kanyang pamilya ay hindi pumirma sa impeachment trial noon kay BP Sara. Kaya, sinampulan nyo agad at ipinakulong nyo si Senador Bong Revilla. At isinunod nyo si Senador Jinggoy Estrada na wala namang insertion sa flood control na sinasabi na yan. At ngayon, sinunod nyo si Senador Rodante Marcolita dahil alam nyo na malaki siyang tinik sa inyong mga lalamunan dahil siya ang lumalaban para malaman ang katotohanan sa flood control scam na yan. At isinama nyo pa si dating congressman Mike Defensor dahil isa rin siya sa maingay at lumalaban sa flood control scam, na samantalang ang mga totoong mastermind ay masayang pakuya-kuyakoy sa kanilang mga bahay. Nasaan na ang sinabi ni BBM na ipapakulong? At may balita pa ako, mga ka-BTV. Si Sara Diskaya ay di umano'y nakapagpiyansa. Akala ko po ba ang plunder case ay walang piyansa? Bakit nagkaroon ng piyansa itong si Sara Diskaya? At parang nanahimik na po ang asawa ni Sara Diskaya, na samantalang noon ay may nilabas pa siyang pahayag na mayroon pa siyang pangangalanan na sangkot 150 katao pa na kanyang papangalanan na sangkot sa flood control scam na yan. Ngunit ngayon po ay nawalang bigla at nanahimik itong asawa ni Sara Diskaya. Ngayon po, mga congressman, mga senador, kung nakita nyo po ang nangyayari sa mga kababayan nating Pilipino na sinalanta
nung nakaraang bagyong Inday na nakikipaglaban sa gitna ng kadiliman sa ragasa ng tubig. Sasabihin nyo bang kalimutan na lang natin ang flood control scam na nangyari dyan sa ating bansa? Sambayan ng Pilipino, ano po ang masasabi nyo sa ating gobyernong bising-bising patalsikin si Inday Sara Duterte bilang Vice Presidente at hindi na makatakbo sa 2028 para maging isang Pangulo ng bansang Pilipinas? Hanggang dito na lang po mga ka-BTV ang ating reaction video. Always remember po, God is good all the time. God bless us all. BTV React is now signing off. Bye-bye. Thank you so much. BTV friends, please subscribe, like, comment and share.